So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Balatong branch para sa update natin. At nakita rin natin iba pang kulay ng Rusi Sparkle 125 na 2025 version. So tara, alamin na natin yung presyo niya at yung specification nito. Samahan niyo ako, walk around na natin. Ayos na siya. My hands stable, I feel able to turn the tables, I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new viewing. I can see the end, I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it, willing to like soreness, I just need a hike for it. So yun nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 65,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre kay Rusi, sabot-sabot lang yan, baka pwede nyong hingian ng discount. So available yan sa screen nyo yung kanilang terms or yung hulugan nila, and then down payment and rebate nila na 300 pesos. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, diba? As long as I'm breathing, I'm not retreating. I could be bleeding, I'll take a beating and keep on proceeding. I'm not fatiguing, 'cause once I enter the ring, I'll be undefeated. So ayun nga ngayon 2025, nakita rin natin yung pangatlong kulay na Sparkle 125i or FI, no? Last time nakita natin yung kulay white and yung kulay black. So ngayon meron silang available dito na cyan color, and then yung combination niya is meron siyang black and gray. So sana dito yung mugs, palitan sana yung mugs nila para at least mas okay, mas improvement pa, di ba? So ayun na nga, 5 ang ating height. Side stand natin, yun no, ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. Kita niyo naman yan, nakahigang-higa talaga siya. So 5'2 ang ating height. Alam naman natin na pag tayong sumasakay talaga, ang laki ng mga motorcycle, pero kahit tingkayad tayo, diba, kayang-kaya natin i-manage yan. Sobrang taas kasi talaga ng upuan nito ni Sparkle. Kahit yung 150cc, halos same height sila, sobrang taas. Yung para sa akin, patatabasan ko ng konting-konti lang naman yung ating upuan, kasi sobrang taas talaga niya, sobrang kapal ng upuan niya. Dito na tayo sa dulo, pero pag sa gitna, ganyan ang datingan natin. Dahil nga may gulay board tayo rito, ayan. So yung legroom natin, malawak pa rin naman. Meron tayong utility hook dito para sa mga pinamili natin, and then sa long ride, mas maganda yung ganito, no? Sa mga nagtatanong naman kung matipid siya, syempre 125cc matipid ang isang to, di ba? Doon tayo sa talagang practical lang. Kung gusto niyo ng pang service lang, daily service, pwede to kung dyan lang naman. Pero pang long ride, okay na okay din. So yung upuan niya, pansin natin na hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas, nasa gitna siya. Tapos yung upuan sa likod, ang OBR, goods din, no? Talagang kahit malaking tao or sobrang taba ng ating OBR, kayang-kaya niya ito. Ayan. So sa shock, ito yung madalas kong nire-review dito. Ito, goods. Wala akong naririnig dito ng mga parang maluwag or ano. Tsaka maganda yung shock. Ayun, ang ganda ng shock, oh. Ang ano na rito, ang expert na si Rusi. Sa likod, hindi ko masyadong maano, pero matigas siya. Matigas talaga siya, oh. Pero depende naman siguro yan sa uupo, or kasi ako nasa 60 kilos lang din naman ako. So, yan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang looks ngayong 2025, no? Binago lang naman dito talaga yung forma ng ating decals, no? So, taon-taon naman, yun naman talaga yung binabago nila pagdating sa mga motorcycle. Okay? So, sa looks niya, kamusta naman? Approve ba sa inyo? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman sa mga
gustong kumuha, pwede nyong kontakin si Rusi kahit saang Rusi branch kung gusto niyo ng ganitong motorcycle. Sila na mismo yung magdadala sa branch na gusto mo, or si branch na mismo ang maghahanap ng motorcycle unit na gusto mo or trip mo, katulad nito. Kung hindi man siya available dun sa kasa na pinuntahan mo. Okay? So, center stand natin kung magaan ba siya. Okay? Yun, napakagaan lang din. Ayos. So, yun na nga, meron tayo ritong cyan color ng Rusi Sparkle 125i. Ayan. So, last time nakita natin yung kulay white. Saktong-sakto yun ng Independence Day na July 12 nakita natin yung ganong kulay, no? Ngayon, available sila ng cyan color. So, ayan, sa tingin nyo, sulit ba? Or maganda ba yung kanyang improvement para dito? Tapos yung decals na binago lang din naman nila. Tapos parang mas okay, mas minimalist siyang tingnan, mas maganda pa rin, mas elegante rin siyang tingnan. So tara, walk na natin para at least dun sa mga gustong kumuha ng ganitong cyan color ng Sparkle 125i, walk na natin. Let's go! So, yun na nga, dito sa front, andun pa rin yung angas eh. Pero talaga, ang mga masasuggest ko talaga kay Rusi, tagdagan nila rito ng brake lock. Diba? Total naman si Breeze may brake lock, bakit si Sparkle 125i walang brake lock? Lagyan nyo din. Para naman, diba? Yun lang na may masasabi ko. So, combination ng glossy na black and cyan color. Dito sa baba, meron tayong cyan color and black din. May Rusi na sticker. And then, dito naman sa baba, meron din sticker ng kulay black. Then, EFI nakalagay dito. So, yung signal light niya dito sa side, and then yung daytime running light, yan din. Okay? So, alam nyo na kung saan to kinuha, 'di ba? Sa Click 125, saan pa ba kukunin to, 'di ba? So, naka-LED rin yung ating headlight. Meron tayong magandang ilalim dito na parang carbon fiber finish yung datingan niya. Sa front fender, bulky din talaga siyang tingnan. Tapos flexible din. Naka-telescopic fork din tayo rito. Extension nga pala ng kanyang fender. Ayan, medyo hindi naman siya tumatama dito. Saktong-sakto lang. Ayan, telescopic fork, meron tayong Rusi na naka-emboss dito. Naka-single disc brake. Ito ay speedometer sensor, hindi siya hindi siya ABS, okay? So, meron siyang dual path caliper, naka-mugs. Tube type pa rin ang isang to, pero pwede niyo ng isang pa tubeless to kasi nga naka-mugs naman tayo rito. Ang size naman dito ay 80 by 90 by 14. Ayan. So, dito sa side, kita natin yung Rusi. Meron tayong Rusi na kulay black din to. Okay, hindi na siya, hindi na siya kulay yellow. Talagang bumagay na rin. At least si Rusi nakikinig naman na sa mga suggestion ng mga tao. Diba? So, dito may black din siya, and then kulay gray. And then, syempre may gulay board pa rin tayo rito. At wala tayo ritong side stand kill switch. So sana lagyan din ng susunod na version, 'di ba? Para at least upgrade para doon. So dito pa rin yung ating battery, and then lawak din, din siya. Maluwag din yung ating gulay board, tsaka hindi siya madulas. Ayan. So dito sa ilalim, wala siyang utility hook. Meron lang dito sa unahan. Okay, ayan lang, ganyan itsura niya. Okay, ganyan. So, mas secured to kasi mas hindi siya basta-basta matatanggal sa pagkaka-hook. Okay, yung mga gamit natin dito. Okay. So, dito yung decals naman, 125. Ayan, tas may kulay gray. Ayan, dito sa side na to is magaspang. Yung ating foot pegs naman dito, ayan, metal din naman to. Tsaka medyo maliit lang din naman. Ayan, yung emblem para sa Sparkle, maganda rin. Napaka-premium talaga ng datingan niya. Tapos yung decals niya dito sa side is black and gray. Ayan. So, naka-monoshock tayo rito. At sa likod niya, meron tayo rito ng goma. Ayan. So, ganyan na itsura niya. May goma. Ayan, naka-monoshock. Meron tayong panggilid dito na na talagang sa mga 125cc, ito yung makikita natin panggilid. Meron pa rin tayo ritong kickstart. Ayan. May Rusi na naka-emboss. Okay, naka-drum brake dito sa likod. Naka-mugs din, or spider mugs yung kung tawagin nila.
And Yuanqing yung brand. At yung size naman dito ay 90 by 90 by 14. So, tube type pa rin naman to. Pa-tubeless nyo na lang para mas okay siya. Para sa akin, mas okay yung tubeless. So, may ano naman tayo rito. May fender, okay, or tire hugger. Ganyan, flexible din naman siya. So, sa upuan, ito talaga makapal yung upuan na ito eh. Pakita natin yung itsura ng upuan. Yan, maganda yung leather na ginamit dito. Di ko lang sure kung madulas ba siya pag nababasa, 'di ba? Tapos malambot din naman, pero nasa gitna siya, yung lambot at yung tigas nasa gitna siya. Ayan. So ganyan ang itsura niya. Kulay white yung ilalim. Pwede tayong maglagay dito ng mga gamit natin or basic tools. Pwede nating ipit dito. May helmet hook din tayo rito, dalawa. Lagay ng ating mga gamit or compartment natin dito. Gas tank. Nasa 5 liters or 4.5 liters yata to. Yan yung itsura. Napakalinis lang din. And ito, plastic po ito. Okay, so palitan nyo na lang ng parang pang ano siya, pang top box. Bili kayo ng bracket na mas matibay. Okay, so yun lang naman. Okay, so sa taillight, same pa rin naman yan. Pero may ibang mga taillight na kulay white to, no? May nakita na akong ganun, kulay white siya. Pero ito, red, and yung park light niya or daytime running light niya. Ayan, kulay white naman. Signal light natin dito, flexible. Tsaka naka-LED, may plate light din tayo, reflector, and fender natin dito. Ayan, flexible naman. Sa tambucho, sa mga 125cc na nakikita natin, halos ganito talaga lahat ng mga nakikita natin na scooter na 125cc ni Rusi. Ayan, napakasimple lang din naman. Naka-air-cooled lang isang to. Pero okay lang din naman yun. Wala namang problema doon. Kahit ilang ride nyo yung naka-air-cooled, okay siya. Mas ano nga siya eh. Mas low maintenance kapag naka-air-cooled. So, sa panel gauge naman, meron tayo rito naka-upright position na handlebars at yung digital yung ating panel. Ayan. Kita natin dito yung signal light, engine check, temperature, pag naka-park. Yan. Okay, yan yung mga basic na makikita natin. Select and set, mayroon din tayo. Rusila emblem, ayan, may Rusila emblem dito. And sa mga switches niya, ordinary plastic na ginagamit ni Rusi, pero mas improve, okay? Mas maganda siyang tingnan. So dito, kill switch, electric starter, on and off ng kanyang park light and headlight. Yung grip niya makapit din naman, tsaka medyo payat. And yung throttle niya, sobrang babaw din. Front brake, tsaka lever, smooth lang din, tsaka makapal din to. Susi nga pala ito. Ayan ang itsura niya. And then yung ignition, simpleng-simple lang din. Meron tayo ritong shutter lock. Ayan. Side pocket. Meron din tayong utility. Meron tayong USB charging port. Ayan. Tapos dito sa side, mababaw. Dito medyo malalim naman. Pero huwag tayo mag-charge habang mo magbiyahe. Baka kasi tumalon, alam mo yun. Then dito naman, meron tayong flasher, high and low, hazard switch, tapos busina, and then signal light. Ayan. So, yan yung itsura ng ating bagong Sparkle 125i na cyan color. Baka trip nyo ang isang to, puntahan nyo na lang sa pinakamalapit na Rusi sa lugar nyo para at least sila na mismo ang mag-deliver dyan sa branch nyo. Sila maghahanap ng unit na available. Okay? So, yun lang. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Ayos na ayos yan. So, ayun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na na-upload natin. Dito araw-araw so lagi tatandaan. Wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Hindi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Ano ba ito? So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi, Balatong branch. Balatong ba ito? Anong branch to, boss?
Balatong, di ba? Anong branch? Balatong, di ba?